Hi mga ka-twin bakers! Good day sa inyong lahat. Samahan niyo ako maluta ngayong araw. So yun na nga, yung inaakala mo na tapos ka na sa ginagawa mong cake. Nakalagay na nga siya sa box actually. Kasi for pick up na sana yung cake na to. Kaso yun nga, nung pinasahan ko si customer ng picture, naakala niya daw na color pink yung cake. So yun na nga, na-mislook ko yung conversation naming dalawa. Hindi ako nakapag-backread na pinapapalitan niya pala ng color yung cake. Nagagawin daw color pink yung base ng cake, kasali na din dito yung damit ng baby. Ito kasi yung pinasang design sa akin ni Ma. Medyo nag-focus ako dito sa design ng cake. Kasi siguro na sobrang excited akong gawin yung cake na to. Paano ba naman kasi sobrang cute. Sabi ko nga gagawan ko yung bunso ko na si Aya sa next birthday niya na ganitong design din. So yun na nga, buti na lang napasahan ko ng picture si ma'am ng final ng cake bago niya i-pick up. Then supposed to be dapat mga 9 na pick up niya na to. Kaso sabi niya mga 10:30 na lang daw niya ipipick up para may time pa akong palitan yung cake. Kahit siya nga nagustuhan yung kinalabasan ng cake. Kaso yung nanay ng celebrant gusto doon na color pink yung cake. Then buti na lang, hindi kami medyo fully book ni Vera. So meron talaga akong time na pwede ko mapalitan yung color dito sa cake. Sinasabihan nga ako ni Vera na baka pwede madaan pa sa pag-airbrush. Kaso yan nga, iniisip ko parang hindi na magiging maganda yung outcome kung i-airbrush ko yung cake. Tapos yung palda niya dito, need talaga na ulitin. Sobrang nakakahinayang yung feeling na akala mo matatapos ka ng maaga. Pero yun nga, mali ko naman at lesson learned na din sa akin na always na mag-backread. Kasi di talaga may iwasan na ma-mislook natin yung pinapaiba ni customer or mag-take down nun sa mga gustong pabago ni customer. So thankful na lang kasi understanding naman si customer, binigyan tayo ng time para baguhin yung cake. Thank you so much Ma'am Aileen. So yung dedication nga sinet aside ko na, tapos yung border dito na silver. Kasi pwede pa naman to magamit. Hindi na din naman ako makakagawa ng bago kasi masya-short na ako sa time. So medyo minimal nga lang yung design dito sa cake, kaya magagawan pa din natin ng paraan. Tapos dito nga, since color white yung cake, pinahiran ko na lang siya ng manipis na frosting na color pink. Yung sizes nga pala ng mga cakes dito ay 8x5 yung bottom, tapos yung top tier ay 6x5. Moist chocolate flavor yung nasa bottom, then yung sa top tier ay vanilla chiffon. Yun yung request sa akin ni customer. Then may number 9 cake din siyang pinagawa din sa akin, nakasabay ng cake na to. So yan, hindi naman ako medyo nahirapan sa pagpapakinis dito sa cake. Then yung bandang harapan nga, hindi ko na di medyo pinakinis kasi matatabunan pa din naman siya ng design dito sa harap ng cake. Medyo na-stress lang ako sa paggawa ng dress niya. Kailang beses ko nga inulit kasi hindi ako nasasatisfied dun sa ginagawa kong dress. Ending, hinati ko na lang sa dalawa. O diba, sobrang cute niya kahit na printed lang yung face tapos yung paan ng baby. Achieve na achieve pa naman yung inspo dun sa binigay sa atin ni ma'am na design. So yan nga, inayos ko na nga lang din dito yung pagkakatupi ng palda. Then inattach ko na din dito sa kabilang side yung palda. So yung ginamit ko nga palang color dyan ay yung pink ng Sugar King. Achieve na achieve yung pagka-fuchsia pink niya. So sa pag-attach naman ng fondant detail sa mga soft icing na cake, hindi ko na siya nilalagyan ng stick. Not unless kung mabigat yung fondant details na ginawa namin. Pero sa dito, hindi naman maghuhulas yung palda na fondant. Sa may tylose powder lang yung fondant na ginawa mo. Tapos yun, dinikit ko lang siya diretso dito sa cake. Then yung dalawang balls dito sa cake board, pinalitan ko din ng color pink para matchy-matchy dito sa color ng cake. At ito na yung bagong look ng ating cake. Ano yung mas bet nyo na color? Yung itong color pink o yung color white kanina? So yun lang guys. Thank you for watching.